Sa unang hirit. Sa mga kabubukas pa lamang po ng telebisyon dyan, nag-anunsyo na po ng class suspension ang Pasay City. Wala pong pasok ang mga mag-aaral na nasa preschool hanggang elementary sa mga pampublikong paaralan dyan po sa Pasay. Pero sa ibang bahagi po ng Metro Manila, may pasok. Narito na po ang mga lungsod na nagsabing hindi kanselado ang klase sa kanilang lugar. Sa Marikina po, gising na mga kabata dahil ayon kay Mayor Del de Guzman, ay may pasok po kayo. Maging sa San Juan, Quezon City, Caloocan, Navotas at Maynila, wala rin pong kanselasyon ng klase ngayong araw, may pasok. Kaya naman, narito na ho ang mga balitang dapat ninyong malaman sa ating top hirit naman. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang pinakahuling ulat panahon mula naman sa GMA Weather kasama ang ating resident meteorologist, si Mr. Nathaniel Cruz. Mang Tani, ano na ba ang lagay ng panahon? Maraming salamat, Connie. Good morning pong muli sa mga maagang nag-aabang sa ating hirit panahon. Maulan pa rin po ang ating mararanasang panahon sa araw na ito, pero inaasahang hindi naman ito kasing lakas ng naranasan natin kahapon. Ang low pressure area kasi ay unti-unti na pong lumalayo dito sa ating bansa at huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 60 kilometro diyan sa north-northwest ng Iba, Zambales. Nasa West Philippine Sea na po yung low pressure area na yan. Gayunman, pinag-iigting po nito ang hanging habagat na makikita natin dito sa mapang ito na kulay dilaw at pula. Yan po yung bahagi ng kanluran ng bansa na kung saan ito po yung inaasahang magdadala ng mga pagulan sa ilang lalawigan dito sa Luzon sa mga susunod na araw. Posible rin po kasing palakasin ng habagat at low pressure area yung habagat lalong-lalo na't ito ay nasa katubigan na. Pero wag po kayong mabahala dahil hindi na ito magiging banta sa ating bansa. Kumikilos po kasi ito papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng pagulan mula umaga at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa tanghali, hanggang sa pagsapit ng gabi. Sa iba pang bahagi ng Luzon, makakaranas po ang buong Luzon ng kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat kasama na ang Metro Manila at magiging mas malawakan yung pagulan dito sa kanlurang bahagi at patuloy pong pinag-iingat yung ating makakababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. Dito naman sa ibang bahagi ng Luzon ay patuloy din po ang mga pag-ulan hanggang yan sa may Bicol region. At sa buong Kabisayaan, magkakaroon din ng kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat katulad po dyan sa may Eastern Visayas hanggang dyan sa Western Visayas. At sa Mindanao ay ganun din po magiging panahon, kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat. Paalala po sa ating mga alis sa bahay dahil po lagi kayong ready, lagi pong magdala ng inyong payong, kapote o jacket. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. At ngayong panahon na naman ng bagyo, ang sapat na kaalaman ang maaaring magligtas sa atin at sa ating pamilya mula sa kapahamakan. Kaya pinaalala po muli ng Mines and Geosciences Bureau ang mga lugar na bahain. Kung nakatira ka sa Marikina, Cainta, Pasig, Pateros, Taytay at ilang bahagi ng Muntinlupa, posibleng highly susceptible kayo to flooding. Natural na daanan ng tubig baha daw ang mga lugar na ito na tinayuan lang ng mga gusali. Bahain din daw ang Navotas, Malabon at ilang bahagi ng Parañaque. Ang mga lugar daw kasi na ito halos kalebel na po ng dagat. Sa mga lungsod dito sa Metro Manila, pinakaligtas ka kung taga Quezon City ka raw. Natural na mataas daw kasi ang Quezon City. At kung magbaha naman, ito ay dahil sa mga esterong barado. What's new? Ang Parañaque, Makati, Manila, Valenzuela, Las Piñas, malaking bahagi ng Muntinlupa, Pasay, Mandaluyong, low to moderate susceptibility to flooding o malaki ang posibilidad na babahain kung malakas at matagal ang buhos ng ulan. Pampanga naman ang nangunguna sa listahan ng pinakabahaing probinsya sa buong bansa. Sumusunod ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Maguindanao, Bulacan, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte.
Kung landslide naman ang pag-uusapan, number 1 ang Benguet. Sumusunod ang Mountain Province, Nueva Vizcaya, Kalinga Apayao, Southern Leyte, Abra, Marinduque, Cebu, Catanduanes at Ifugao. Ilang taon na mula nang ilabas ng Mines and Geosciences Bureau ang pag-aaral na ito. Pero hanggang ngayon, marami pa rin komunidad ang nakatira sa mga lugar na markado ng delikado dahil malaki ang posibilidad na babahain o kaya maguguho ang lupa. I wonder kung mas okay, kung mas maikli yung listahan yung mga areas na safe. Baka isa, dalawa. Baka isa, dalawa lang. Konti lang yung na-mention. Quezon City kasi high, nasa Oo, mataas mataas tayo. na But lugar. anywhere else. Tsaka yung bato, di ba, mismo sa Quezon City daw matibay. Parang adobe ba? Yung ilalim niya ilalim mismo. niya mismo. Parang oo. gano'n. Merong flood prone, merong earthquake prone Oo. areas. Ngayon, pati baha. also, diba? Landslide Na kailangang iwasan, pero may mga bahay pa rin. Oo, Talaga. but then again, a lot of areas nag-flooding because naman of the basura na iniiwan din natin. Paulit-ulit na Paulit-ulit talaga. paalala. Huwag mo magtatapo ng basura kung saan-saan. Oo, yung mga pagkainom ng soft drink sa plastic, ganun, pak, sabay tapo, laki ng basurahan Saka nyo. nagsisimula rin din kasi syempre doon sa pagtuturo din natin sa maliliit pang mga anak natin. Para paglaki nila, nakasanayan nila. Oo, good nakaka-frustrate example, minsan diba? pag nasa sasakyan ka, yung jeep sa harap mo biglang pak, tatapon siya na lang ng na parang gustong babaan para balik ko sa kanya yung basura pero di ba, Yung yung bot magawa. ng mga yung Sigarilyo, yung mga drivers. candy, Yes, yan. sa lahat. Kanya ibulsa nyo muna. At balikan po natin ang sitwasyon sa Valenzuela kung saan dalawang lalaki ang patay matapos matabunan ng adobe ang kanilang mga bahay. At naroon si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, bago yan, update muna tayo. Naglalabasan na ang mga bata mula sa kanilang mga tahanan, papasok sa kanilang mga eskwelahan sa mga oras sa ito. Hindi umuulan sa ngayon, pero sa nakikita natin, mabigat ang kaulapan sa ating kinatatayuan. At ulitin natin ang paalala ni Mang Tani, magdala ng panangga sa ulan sa mga lalabas ng kanilang mga bahay ngayong umaga. Sa nakalipas na magdamag, nagpatuloy ang pabugso-bugsong pagulan dito sa Valenzuela. At dahil dyan nga ay sapilitang pinalikas at nagpalipas ng gabi sa evacuation center, may 20 pamilyang nakatira malapit sa bahagi ng gumuhong adobe kahapon. 2 ang patay na bumagsak ang malaking tipak ng adobe sa bahay na inuupahan ni Rodel Puyog na isa sa mga namatay. At patay din ang mismong anak na may-ari ng bahay, ang 9 na taong gulang na si Christian Serrano. Inabot ng halos 12 oras ang paghuhukay sa labi ni Puyog at mag-aalas 10 na kagabi nang siya'y may ahon mula sa guho. Ilarawan lamang natin, Rhea, ang sitwasyon dito sa Sitio Libis, Kabatuhan, Barangay General T. De Leon sa Valenzuela. Ang lupang kinatitirikan ng komunidad na ito ay pag-aari ng National Grid Corporation of the Philippines at nasa ilalim ng transmission lines ng NGCP ang mga kabahayan dito. Bawal ito, Rhea, kung tutuusin. Isa pa, napapaligiran ng adobe ang komunidad at naririyan lagi ang banta ng pagguho, lalo na sa mga panahong tulad nito na malalakas ang mga pag-ulan. Nakausap natin si Mayor Sherwin Gatchalian kagabi ng Valenzuela. Ang posisyon ng lokal na pamahalaan, private property ito at napabayaan sa nakalipas sa mga dekada dahilan para lumaki na ng lumaki ang komunidad dito. In the short term, may forced evacuation na ipapatupad, lalo na yung mga talagang napakalapit doon sa bahagi ng gumuho. Pero in the long term, kailangan daw makipag-coordinate ng lokal na pamahalaan na sa NGCP para once and for all ay maisaayos ang relocation sa mga residente rito dahil talaga namang hindi dapat tinitirhan ang lugar na ito dahil nga sa mga banta na aking nabanggit kanina. Mamaya makakausap natin ang City Engineering Office ng Valenzuela tungkol sa detalye ng mga planong yan. Balik muna sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina. Pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang puno ang bigla na lamang bumagsak sa Barangay Plainview, Mandaluyong City kanina. Nasira nito ang isang kalapit na tindahan doon. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay. Rhea, isang puno ang bumagsak at umuko pa sa kalahating bahay sa Pandulokan ng Martinez Street at Santa Rosario Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City, 1:30 na madaling araw kanina. Sa laki ng puno, nasira ang dingding at bumunga ng katabing tindahan. Pati ang bakal na signage na bali nito. Hindi pa tiyak kung bakit biglang bumagsak ang natuwang puno. Pero ayon sa mga residente, mahigit isang dekada na raw itong nakatanim doon. Tuloy ang naitabi ang natumbang puno ng MMDA kasama ang Mayor's Action Command mag-aalas 4 ng umaga. Mabuti raw at nalinis ito agad bago pa mag-aalas 7 ng umaga dahil ito raw ay busy street lalo pat dito dumadaan ang mga sasakyan papuntang City Hall ng Mandaluyong. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale.
At sa punto pong ito ay alamin naman natin kung may mga kalsada pa ba sa Metro Manila na nananatiling lubog po sa baha. Makakausap po natin si Mr. Roger Nicodemos, Communications Equipment Operator naman ng MMDA. Ginoong Nicodemos, good morning po sa inyo. Hello ma'am, good morning po. May mga areas pa po ba tayo na baha pa rin hanggang sa mga oras na ito? Ma'am, sa ngayon po, sa monitoring namin sa flood control personnel at saka sa ating mga CCTV, sa ngayon po wala pa po kaming na-monitor na pagbaha at na-report dito sa Flood Control Information Center. Kahapon ho nakita natin yung mga declogging operations na inyo pong isinagawa. Ano ho ang mga lugar na talagang mas pinaka nahirapan po kayo kaya? Doon po ma'am sa Bilona corner Malacca Street. Oo, mataas po doon, ano? Opo. Sa ngayon po ma'am, andun pa rin po yung flood control personnel